Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 641, patunayan na ano. Ginagamit ni Yu Tianming ang kanyang buong lakas ngunit hindi na niya ito gustong gamitin. Mula sa simula ng labanan, dinudurog na ni Lin Fang ang kanyang kalooban. Walang silbi ang lahat ng kanyang pag-atake. Nakatitig lang si Lin Fang sa kanya, pinapahiya siya, pinagtatawanan siya. Tianming, huwag kang susuko. Kailangan mong maging proud kahit natalo ka. Ikaw ay nasa great competition ng Zuyu, ang pagkatalo sa isang laban ay hindi isang kalamidad, ito ay normal. Sigaw ni Yu Qingshan. Alam niya ang ginagawa ni Lin Fang, nakikita niya ang lahat. Para sa isang magsasaka, ang pagkawala ng lakas ng loob, karangalan at dignidad ay ang pinakamasamang bagay. Kung ang puso ng isang magsasaka ay nawasak, hindi niya magagawang patuloy na maging mas malakas. Bakit ginawa iyon ni Lin Fang? Galit ba siya kay Yu Tianming? Bakit siya naging malupit sa kanya? Hindi maintindihan ni Yu Qingshan, magulo ang kanyang iniisip. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng sobrang pagkalito, kahit na medyo matanda na siya. Si Yu Tianming ang kayamanan ng Yu Clan, may pananampalataya sa kanya si Yu Qingshan. Sa lahat ng mga pagsusumikap na ginawa ni Yu Tianming sa nakaraan, hindi niya maaaring mawala ang kanyang motibasyon. Ang boses ni Yu Qingshan ay umalangaw at sumabog sa utak ni Yu Tianming. Agad siyang umungol ng marahas at muling lumitaw ang kanyang nakakatakot na Celestial Fang Spirit. Parang kumukulo ang dugo ni Yu Tianming. Hindi niya may suko ang kanyang sarili, siya ay umunlad para sa tagumpay. Ang lakas ng kanyang dugong espiritu ay patuloy na umaagos ng buong bilis. Si Yu Tianming ay umuungal na parang hayop, ang kanyang buhok ay marahas na lumilipad sa hangin. Hinawakan niya ang katawan ni Lin Fang at gumawa ng mga bitak sa rebulto. Sa wakas ay nagawa na ni Yu Tianming na basagin ang katawan ni Lin Fang. Pahinga. Nagulat si Yu Tianming at agad na natuwa, sa wakas. Ngunit iba ang sinabi ni Lin Fang sa sandaling iyon. Ang tanging paraan para masira mo ang aking gininto ang katawan ay gamitin ang iyong buong lakas. Para sa unang disipulo ng Yu Clan at pangalawang mataas na opisyal ng Zuyu, katawa-tawa iyon. Isa kang tunay na basura. Biro ni Lin Fang. Walang magawa si Yu Tianming laban kay Lin Fang na hindi kilala, katawa-tawa. It's only a fisher. Bakit ang saya-saya mo? Sa tingin mo ba sapat na iyon para matalo ako? Sa tingin mo kaya mo bang ipagmalaki ang iyong sarili ngayon? Mas mababa ka sa basura. Sabi ni Lin Fang. Sa wakas, sumalakay si Lin Fang at bumagsak ang kanyang gininto ang kamay sa katawan ni Yu Tianming. Tila dudurugin siya nito, tumalsik ang dugo at lumipad ang katawan ni Yu Tianming. Hindi niya makayanan ng isang pag-atake. Tumalon si Lin Fang at lumapag sa harap ni Yu Tianming. Tumingin ito sa kanya at walang pakialam na sinabi. Nararamdaman mo ba ang pagmamalaki mo? Boom. Ang isa pang gininto ang kamay ay lumitaw, itinaas ni Yu Tianming ang kanyang kamay at narinig na lamang ang kanyang mga buto na nabali, ang mga kaluskos ay naririnig ng mga manunood. Si Yu Tianming ay hindi makatayo, siya ay naiwan sa lupa. Itinaas ni Yu Tianming ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay duguan. Nakatuon siya kay Lin Fang, nagkaroon siya ng impresyon na mababaliw siya. At ngayon, ipinagmamalaki mo pa rin bang maging pangalawang mataas na opisyal ng Zuyu? Sabi ni Lin Fang. Si Yu Tianming ay mukhang galit na galit, ang kanyang buhok ay sobrang gulo. Tama na yan. Bakit galit na galit ka sa kanya at kailangang maging ganoon kalupit? Galit na sigaw ni Yu Qingshan. Nakatingin si Yu Qingshan kay Lin Fang. Hindi nila kilala ang isa't isa at sa una ay mukhang mainit at magiliw si Lin Fang. Bakit ba napakalupit niya ng mga sandaling iyon? Bakit niya siya pinahiya ng husto? Tumingon si Lin Fang at tumingin kay Yu Qingshan na may malamig na ngiti sa kanyang mukha. Bakit? Dahil sa iyo, Yu Qingshan. Ako. Si Yu Qingshan ay namangha. Hindi ko maintindihan, paano kita nasaktan? O nakikita ko. Nakangiting sabi ni Lin Fang, ngunit hindi ito isang masayang ngiti, hindi rin ito pagmamalaki. Ito ay isang pangungutya, ang sitwasyon ay katawa-tawa. Nang hinarap mo ang apo mo, nalungkot ka ba? Paano ang aking ina? Paano ang aking ama? At paano naman ako? Lolo. Lolo. Tinawag siya ni Lin Fang na lolo, ang puso ni Yu Qingshan ay tumibok ng husto. Hindi lang si Yu Qingshan. Napailing din si Yu Tianming. Tinatawag siyang lolo ni Lin Fang. Nagulat din ang mga tao, lolo niya ang matandang iyon. Lin Feng. Si Yu Qingshan ay namangha, siya talaga, ito ang totoong Lin Fang. Sa kasamaang palad, ang kanyang apo ay buong pagmamalaki na nakatayo sa fighting stage sa great competition ng Zuyu. Nakuha niya ang unang Jade Key, ngunit hindi nakinabang ang kanyang lolo sa kaluwalhatiang iyon. Nagulat lang siya. Hindi mailarawan ng mga salita ang mga damdaming iyon. Si Lin Fang iyon. Ang tunay na Lin Fang. Si Yu Qingshan ay mukhang malungkot. So ikaw pala. Ako ito. Sabi ni Lin Fang na tumatango. May ilang apoy na nagliliyab sa kanyang mga mata. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang mukha. Hindi na siya mukhang may sakit, ngunit ang kanyang mga mata ay parang nagniningning na gaya ng dati. Siya ay isang natatanging binata. Mas bata pa si Lin Fang kaysa sa may sakit na si Lin Fang, nakasuot lang siya ng maskara. Sa sandaling iyon, maraming silhouette ang tumayo.
Ang mga tao mula sa Tianfeng, mula sa Wanshou sect, mula sa Yu clan, lahat sila ay tumayo. Nakatitig sila sa kanya. Nagsisimula na silang mas maunawaan ang sitwasyon. Naiintindihan ng Yu clan kung bakit pinatay ni Linfeng sina Yu Jian at Yu Qin, alam din ng mga tao mula sa Tianfeng kung bakit sunod-sunod silang pinapatay ni Linfeng. Hindi pa namatay si Linfeng, buhay pa siya. Siya yun. Hindi maalis ni Wu Qing ang kanyang mga mata kay Linfeng. Si Linfeng ay naging napakalakas, si Wu Qing ay nagsimulang matakot. Bukod dito, susubukan ni Linfeng na lipulin ang Wanshou sect kung mananatili siyang buhay. Nagsimulang tumibok ang puso ni Wu Qing. Nakaramdam siya ng takot. Kung magiging mas malakas si Linfeng, papatayin niya silang lahat. Siya iyon. Ang mga tao mula sa Dragon Mountain ay namangharin. Si Linfeng ay hindi pa namatay, siya ay nawala ngunit muling lumitaw na may bagong mukha. Nakatingin si Yu Qingshan sa binata, nakakasilaw, malinis, gwapo. Hindi siya mukhang galit, mukha lang siyang buhay. Kasalanan ba ni Yu Qingshan ang lahat? Palagi niyang inaalagaan si Yu Tianming at umaasa na si Yu Tianming ay magiging isang dragon sa gitna ng mga tao. Ngunit pinalayas niya ang kanyang sariling anak na babae mula sa angkan, at ang kanyang asawa at ang kanyang anak na lalaki. Si Linfeng at ang kanyang ama ay hindi pa nabubuhay o nakabalik sa Imperial City. Kinailangan nilang manirahan sa isang maliit na bayan. Bumalik si Linfeng kay Zuyu at umaasa si Yu Qingshan na dudurugin ni Yu Tianming si Linfeng. Sinubukan pa niyang gawin na nakawin ni Yu Tianming ang kasintahan ni Linfeng, si Duan Xinye. Sinabihan niya si Yu Tianming na atakihin si Linfeng sa harap ng lahat. Isang bahagi lamang ng kanyang panaginip ang natupad, sina Yu Tianming at Linfeng ay naglalaban sa panahon ng kompetisyon. Ngunit ang problema ay hindi si Yu Tianming ang nanalo. Ang resulta ay kahanga-hanga. Ang kanyang apo, si Yu Tianming, ay napahiya at nadoronch ni Linfeng na umaasa lamang sa kanyang sarili. Madaling mapatay ni Linfeng si Yu Tianming kung gugustuhin niya. Para sa kanya, si Yu Tianming ay talagang isang maliit na insekto. Nakakatawa, nakakalungkot. Iyon ay simula pa lamang. Bakit mo ginagawa iyon? Tanong ni Yu Qingshan. Para patunayan ang isang bagay sa lahat. Sinabi mo noong nakaraan na umaasa kang matatalo ako ni Yu Tianming sa harap ng lahat sa kompetisyon. Ngayon ko napatunayan na mas malakas ang determinasyon ko, napatunayan ko sa iyo na hindi extraordinary ang apo mo. Na ang isa mo pang apo, na anak ng iyong anak na babae, ay makakamit ng magagandang bagay. Gusto kong maging mapagmataas para sa aking ina, at gusto kong patunayan sa lahat na hindi siya nagkamali nang umalis siya sa Yu clan. Mabagal na sabi ni Linfeng. Ang kanyang pananalita ay nagpakilabot sa puso ni Yu Qingshan. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 642, isang pag-atake. Para patunayan sa harap ng lahat, na mali si Yu Qingshan. Para patunayan na tama ang nanay ko, si Yu Minghe. Si Yu Qingshan ay hindi nakaimik. Mali ba si Linfeng? Tama siya, ganap na tama si Linfeng. Ang lahat ay kasalanan ni Yu Qingshan. Sinuportahan niya si Yu Tianming para i-pressure si Linfeng. Hinikayat pa niya itong atakihin at saktan si Linfeng. Ginawa iyon ni Yu Qingshan kahit na dapat ay pinalaki si Yu Tianming at Linfeng na parang magkapatid. Sina Linfeng at Yu Tianming ay parehong napakahusay. Maaaring mas malakas sila kung lumaki silang magkasama. Maaari sana nilang suportahan ang isa't isa sa landas ng paglilinang. Ngunit sa huli, walang nangyaring ganoon dahil kay Yu Qingshan. Napapikit si Yu Qingshan at huminga ng malalim. Marami talaga siyang nagawang pagkakamali. Patayin mo ako. Sabi ni Yu Tianming, nakahiga siya sa lupa. Nakaramdam siya ng desperado at kawalan ng pag-asa, nadoronj lang ni Linfeng ang kanyang buong buhay. Noon pa man ay pinangarap niyang talunin si Linfeng at sa huli, natapakan ni Linfeng at sinira ang kanyang integridad. Ibinaba ni Linfeng ang kanyang ulo at walang pakialam kay Yu Tianming. Patayin siya. Magkapareho tayo ng dugo. Kahit na hindi kita tinuturing na kapatid, hindi ko kayang labagin ang kadugong iyon. Kailangan kong igalang ang iyong mga magulang at ang aking mga magulang, kaya hindi kita papatayin. Walang pakialam na sabi ni Linfeng. Si Yu Tianming ay mabubuhay sa kabila ng galit. Iyon ay isa ring walang katapusang kahihiyan para kay Yu Tianming dahil nangangahulugan ito na kinokontrol ni Linfeng ang kanyang buong buhay, dahil lamang sa isang kadugo. Tumingon si Linfeng at tumingin kay Wu Qing. Duwag. Hindi ka na mabubuhay ng mas matagal. Kung hindi ka mamamatay sa pagkakataong ito, ikaw ang susunod na kalaban ko at ang buhay mo ay magiging akin. Walang pakialam na sabi ni Linfeng. Natakot si Wu Qing. Papatayin siya ni Linfeng. At saka, maaari talagang patayin siya ni Linfeng ngayon, sapat na ang kanyang lakas. Nakalusot si Yu Tianming sa ikapitong Zuan Qi layer at madaling talunin ni Linfeng ang mga cultivator ng ikapitong Zuan Qi layer. Kahit na mas malakas siya kaysa kay Yu Tianming, hindi pa rin niya magagawang talunin si Linfeng. Noon pa man ay gustong patayin ni Wu Qing si Linfeng ngunit ngayon ay may kapangyarihan at lakas si Linfeng para patayin siya. At ikaw? Sabi ni Linfeng, nakatingin kay Niayon. Hindi niya hahayaan ang sinuman sa kanila, ang mga tao mula sa Tianfeng ay kanyang mga kaaway. Niayon ay hindi makapagsalita. Siya ang unang sugo ni Tianfeng at natakot siya dahil minsan lang siyang sinulyapan ni Linfeng.
Pagkatapos pagbabantaan ng iilang tao, dahan-daang lumingon si Lin Fang at tumingin sa karamihan. Mga tao mula sa Tianfeng, ang Yu Clan at ang Wanshou Sect. Tiningnan ni Lin Fang ang bawat isa sa kanila. Alam kong lahat kayo ay gustong pumatay sa akin at nagulat kayong lahat. Nagbago ang mukha ko dahil sa'yo. Palagi mo akong sinusubukang ipahiya, palagi mong iniinsulto at laging sinusubukang patayin ako. Ngunit buhay pa ako at ngayon ay hindi na ako natatakot sa iyo. Ngayon ay masasabi ko sa iyo, buhay ako at kung hindi ako mamamatay, mamamatay ka. Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Walang imak ang mga taong iyon. Si Lin Fang ay napupuot sa kanila ng malalim at mapait. Alam na alam nilang lahat ang nararamdaman ni Lin Fang. Gusto nila siyang patayin ngunit gusto rin niya silang patayin. Kung mananatiling buhay si Lin Fang, siguradong mananalo siya. Mamamatay ka pa rin dito sa panahon ng Great Competition ng Zuyu. Malamig na sabi ng nasa katanghaliang gulang na lalaki mula kay Tianfeng. Siyempre, kung hindi ka mamatay, personal kitang papatayin. Sa tingin mo ba sa katawa-tawang lakas mo, mapapatay mo ako? Sabi ni Lin Fang na walang pakialam ngunit kuya. Ang taong iyon ay nakalusot sa ika-8 Zuan-Chi layer, madaling mapatay ni Lin Fang ang mga tao sa ika-7 Zuan-Chi layer. Sa lalong madaling panahon, madali ring matatalo ni Lin Fang ang mga cultivator ng ika-8 layer ng Zuan-Chi. Bukod pa rito, sinabi ni Zhu Wuchang kay Lin Fang na ang pagkuha ng unang Jade Key ay magbibigay sa kanya ng hindi kapani-paniwalang benepisyo. Kinailangan ni Lin Fang na pahalagahan ang pagkakataong iyon. Pagkatapos ng kompetisyon, hindi na niya kailangang matakot muli sa isang cultivator ng ika-8 layer ng Zuan-Chi. Ang cultivator na iyon ng ika-8 layer ng Zuan-Chi ay namangha na nakatitig kay Lin Fang. Sa katunayan, pagkatapos ng kompetisyon ay hindi na siya makakalaban ni Lin Fang. Lumalakas si Lin Fang, at sa hindi kapani-paniwalang bilis. Wala kang pagkakataon. Mamamatay ka sa fighting stage ng competition. Sabi ng malamig na boses. Tumingon si Lin Fang at nakita si Zhu Xia. Gusto niyang patayin si Lin Fang at naglalabas ng masamang chi. Talagang mamamatay ka dito. Sabi ni Yumo. Nagulat ang dalawang iyon. Ang mga malalakas na magsasaka ay gustong patayin si Lin Fang. Nagtawanan ng ilang tao sa karamihan nang makita nilang gustong patayin siya ni Yumo at Zhu Xia. Sa katunayan, si Lin Fang ay tiyak na mamamatay doon kasama nila. Gusto siyang patayin ni Zhu Xia at Yumo, mamamatay ba siya? Siguradong mamamatay si Lin Fang. Kung mag-aaway man tayo, oo. Mapanuksong sabi ni Lin Fang. Nasa kanya ang unang Jade Key, magagawa niyang pumili ng kanyang mga kalaban sa buong panahon. Ang dalawang iba pa ay malamig na umungol habang nakatitig kay Lin Fang. Bumalik si Lin Fang sa kanyang orihinal na posisyon. Siya ay nagaksaya ng masyadong maraming oras at si Zhu Wuchang ay hindi gumawa ng anumang paninisi, si Lin Fang ay hindi rin maaaring magpalaki. Si Tang Yuyu ay nakatingin kay Lin Fang na pabalik sa kanya, pagkatapos ay tumingin ito sa kanya at sinabi. Maaari kong patayin ang isa sa kanila para sa iyo, alin ang dapat kong patayin? Tang Yuyu si Niayon, ang unang sugo ni Tianfeng, at Wu Qing ng Wanshou Sect. Nagulat sina Niayon at Wu Qing, nakalimutan nila na kaibigan niya si Tang Yuyu. Huwag kang mag-alala, maaari mong patayin ang isa at papatayin ko ang isa. Sabi ni Jun Moshi. Lalong nagalit sina Wu Qing at Niayon. Gusto silang patayin ni Tang Yuyu at Jun Moshi. Ang kompetisyon ay nagiging mas tawili-wili. Malapit na itong matapos. Akala ng karamihan ay nagtatawanan. Ilang sandali noon, nagbanta sina Yumo at Zhu Xia na papatayin si Lin Fang ngunit ngayon ay nagmumungkahi sina Tang Yuyu at Jun Moshi na tulungan si Lin Fang. Pagkatapos ng serye ng mga laban na iyon, may 16 na tao ang natitira. Ang mga natitira ay magiging tunay na malalakas na magsasaka, ang mga Titans. Pumili ka lang ng isa ayon sa gusto mo. Bigyan mo siya ng pinakamalakas. Sabi ni Lin Fang kay Tang Yuyu habang tumatawa. Sinasabi niya sa kanya na iwanan ang pinakamalakas na kalaban para kay Jun Moshi. Gusto siyang tulungan ni Tang Yuyu at Jun Moshi. Masaya siya at hindi siya tatanggi. Tumawa si Jun Moshi, alam talaga ni Lin Fang kung paano makipag-usap sa magagandang babae. Nakakagulat na sinasabi kay Tang Yuyu na piliin ang madaling kalaban. Ikaw, sabi ni Tang Yuyu kay Niayon na nagparamdam sa kanya ng tensyon. Lumabas pa rin ito at humarap sa kanya. Ito ay mas mahusay kaysa sa pakikipaglaban kay Moshi. Pagkatapos ng lahat, ang Tang Yuyu ay nakalusot lamang hanggang sa pinakatuktok ng ika-7 Zuan-Chi layer. Hindi siya kasing lakas ng 8 pinaka-nakakasilaw na mga henyo ng kompetisyon. Nang makita ni Tang Yuyu na paparating na si Niayon, agad siyang sumalakay. Ang kanyang mukha ay puno ng pagpatay. Hindi magiging ganoon kadali ang pagpatay sa akin. Galit na sigaw ni Niayon. Ang chi ng kanyang espiritu pagkatapos ay sumalakay sa kapaligiran. Ilalabas na ni Niayon ang kanyang espiritu, agad niyang ipapakalat ang kanyang buong lakas. Talaga. Malamig na sabi ni Tang Yuyu. Kaagad siyang nawala sa kanyang unang posisyon at isang kamay ang lumitaw sa balikat ni Niayon. Ha? Natigilan ng mga tao, ano ang nangyayari? Sa isang kisap mata ay lumitaw siya sa kanyang tagiliran, paano nangyari iyon? Pagkatapos ay bumagsak ang kanyang kamay sa ulo ni Niayon. Ano? Paano ito posible? Niayon habang unti-unti siyang natamba. Kasabay nito,
tulad ng isang celestial na nilalang, si Tang Yuyu ay bumalik at lumapag sa tabi ni Lin Fang. Napatay niya si Niayon sa isang simpleng pag-atake. Mula sa sandaling iyon, patay na ang 7 sugo ni Tianfeng. Lahat sila ay namatay. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 643, ang labing-ganam na pinakamagaling. Ang mga tao mula sa Wan Xian sect na kakaupo pa lang ay muling tumayo. Tumayo din ang Imperial Tutor, patay na si Niayon. Napatay ni Tang Yuyu si Niayon sa isang solong at simpleng pag-atake. Nakakakilabot. Noong huling pagkakataon, si Feng Chen at ang mga sugo ay namatay sa Zuyu. Sa pagkakataong ito, lahat ng bagong 7 sugo ay muling namatay. Ang pagsali sa dakilang kompetisyon ni Zuyu ay dapat ay isang karangalan, isang kaluwalhatian para sa kanila, ngunit ngayon ay natalo na nila ang lahat ng kanilang mga mandirigma. Ang 7 sugo ay pawang patay. Anong kahihiyan? Ang lahat ay dahil kay Lin Fang, halos lahat ng kanilang pinakasikat na manlalaban ay namatay. Noong gabing iyon nang halos mamatay si Lin Fang, pinatay niya silang lahat, ng malupit. Kung nagawa nilang patayin si Lin Fang, sulit sana ito, ngunit buhay pa si Lin Fang. Ang mga kahihinatnan ay kakilakilabot para kay Tianfeng. Dapat siyang mamatay. Lahat sila ay galit na galit, lahat sila ay gustong patayin si Lin Fang. Ilagay ang bangkay. Demand ni Zhu Wuchang, na sinulyapan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang Imperial Tutor. Pagkatapos ay lumipat ang nasa katanghaliang gulang na lalaki kay Niayon, hinawakan ang kanyang katawan at hinayla ito sa gilid. Pagkatapos ay tumingin si Zhu Wuchang kay Diling, turn niya na. Tumalon si Diling pasulong at dumating sa gitna ng fighting stage. Napatingin tuloy si Diling sa isang tao, walang nagulat. Halika. Walang pakialam na sabi ni Diling. Itinaas ng taong iyon ang kanyang ulo at mukhang galit na galit, iniinsulto niya si Diling sa kanyang puso. Kahit na nakalusot siya sa ikapitong layer ng Zuanqi, hindi niya kayang kalabanan si Diling. Kitang-kita ang resulta ng labanan. Gaya ng inaasahan, natalo siya ni Diling sa isang suntok, nadurog ang lahat ng buto niya. Pinabayaan siya ni Diling at hindi siya tay. Ganon din ang laban ni Duan Wuldao, isang suntok at natalo niya ang kanyang kalaban. Ang panglima ay si Jun Moshi. Siyempre, nang lumabas si Jun Moshi, si Wu Qing at ang mga tao ng One Shou Sect ay natakot. Hindi nila nakalimutan ang sinabi niya kay Lin Fang. Papatayin ni na Tang Yuyu at Jun Moshi ang mga kaaway ni Lin Fang. Tang Yu pinatay mo na si Niayon kaya papatayin ni Jun Moshi si Wu Qing. Gaya ng inaasahan, tumingin si Jun Moshi kay Wu Qing na nagpaputi ng kanyang mukha. Susubukan ba niyang tumakas tulad ng pangalawang sugo? Normal lang kung magpas siyang tumakas, hindi siya makakalaban ni Jun Moshi. Hindi man lang siya magkakaroon ng pagkakataon na suntukin siya kahit isang beses. Jun Moshi at Tang Yu pareho kayo. Sa isang suntok ay makakapatay sila ng tao. Ngunit kung susuko siya, hindi siya makikinabang sa mga kayamanan ni Shengang. Walang nakakaalam na noong unang round ng kompetisyon, umarte na siya na parang duwag. Hindi siya nakakuha ng mga mahalagang kayamanan sa masamang lugar dahil hindi siya pumunta at manghuli ng mga tao. Sinubukan lang niyang mabuhay at manatiling nakatago sa buong oras. This time, hindi na siya makakapagtago. Si Teng Wuyao ay kasing pangit ni Wu Qing sa sandaling iyon, bakit? Ang lahat ng ito ay dahil kay Lin Fang. Papatayin siya ni Jun Moshi dahil kay Lin Fang, kung hindi, wala siyang ideya na kunin siya. Sumuko. Sabi ni Teng Wuyao na mukhang duwag. Walang pagkakataon. Kung lumaban si Wu Qing, mamamatay siya. Si Jun Moshi ay isa sa 8 pinakakilalang disipulo. Kung hindi siya isa sa kanila, marahil ay pinayagan ni Teng Wuyao si Wu Qing na lumaban. Nanginginig si Wu Qing, sumulyap siya kay Lin Fang at sinabi. Nawalan ako. Pagkatapos ay umalis siya at lumipat sa maraming tao kasama ang mga tao mula sa One Shou Sect. Ang kompetisyon ay wala nang kinalaman sa kanya ngunit umaasa pa rin si Wu Qing na makita si Lin Fang na mamatay sa panahon ng kompetisyon. Ang ika-6 na tao ay si Zhu Xia, nanalo siya. Ang ika-7 ay si Yu Mo, nanalo siya. Ang ika-8 ay si Qi Qingjian Ling Xiao, nanalo siya. Ang pang-9 ay si Ling Xiao, nanalo siya. Ang ika-10 ay si Ku Yaotong the Dead Tree, nanalo siya. Ang pang-11 ay si Qing Mengzin, nanalo siya. Ang ika-12 ay isang taong may silver sword sa kanyang likod, nakipaglaban siya sa isa pang cultivator ng espada. At ang taong hinamon niya ay si Jian Chen. Nakakatakot ang kanilang labanan, tulad ng inaasahan ni Lin Fang. Naunawaan ni Jian Chen ang layunin ng espada, sa kasamaang palad, naiintindihan din ng naghahaman ang layunin ng espada. In terms of sword intent, pareho silang level 1. Bukod dito, ang naghamon ay napakalakas. Nakapasok siya sa tuktok ng ika-7 layer ng Zuanqi, sa huli ay naalis si Jian Chen. Kawawa naman. Ang ika-13 tao ay isang batang babae na may kasanayang ice soul, ang kasanayang iyon ng yelo kaluluwa ay napakalakas. Lahat ay nagkaroon ng impresyon na sila ay magyayelo sa pagtayo sa panahon ng kanyang labanan. Hinamon niya si Leng Zhu mula sa Dragon Mountain, natalo si Leng Zhu pagkatapos ng ilang pag-atake. Ang ika-14 na tao ay may napakalaking lakas at katawan na parang bakal. Hinamon niya ang isang taong may itim na kaliwang kamay, si Kui Wumi. Sa huli, nagkaroon si Kui Wumi. Nawala. Sa mga tuntunin ng lakas, ang naghahaman ay naging mas malakas.
Ang ika-15 naghamon ay nanalo, walang exception at walang sorpresa. Ngunit ang panlabing-anim na tao ay walang pagpipilian, ang tanging taong natitira upang hamanin ay si Yunfei Yang. Si Yunfei Yang ay exception. Kadalasan, hindi kailanman nangyari ang ganoong bagay sa Great Competition ng Zuyu. Si Yunfei Yang ay nagtapos ng ika-50 sa ikalawang round ngunit natalo niya ang panlabing-anim na cultivator sa ikalawang round. May 6 na tao ang Dragon Mountain. Lin Feng, Tang Yuyu, Duan Wuldao, Jun Moshi, Qing Mengzin at Yunfei Yang. Pambihira iyon. 10 na lang ang natitira sa 3 pang imperyo. Isang round pa at matatapos na ang kompetisyon. Marami ang naiinip na makita ang mga huling laban. Ang huling 16 na tao ay lahat ay napakalakas. Magsisimula ang sagupaan ng mga Titans. Bukod kina Lin Feng at Yunfei Yang, lahat ng mga taong iyon ay nakalusot sa ika-7 Zuan Qi layer. Gayunpaman, sina Lin Feng at Yunfei Yang ay napakalakas. Marami ang nagnanais na hindi nila kailangang lumaban sa kanila. Tinakat ni Lin Feng ang lahat ng matalo niya si Yu Tianming. Madali ring natalo ni Yunfei Yang ang mga cultivator ng ika-7 Zuan Qi layer. Ngayon, 16 na tao ang natitira. Walang mga mahina, tanging napakalakas na mga batang magsasaka. Magpahinga ka ng 1 oras. Sabi ni Zhu Wuchang. Binibigyan niya sila ng 1 oras para kumuha ng purong chi. Ngayon ang kapaligiran ay partikular na tahimik. Maraming tao ang nababalisa o natatakot na makagambala sa 16 na mga henyo. Naglabas si Lin Feng ng isang maliit na bilog na bagay. Pagkatapos ay tumangala siya kina Jun Moshi at Tang Yuyu at nagtanong. Sino ang gusto mong kalabanan? Hindi ko alam. Pinagsalikop ni Lin Feng ang kanyang mga kamay. Ang lahat ng mga taong naiwan ay napakalakas at lahat ay nakalusot hanggang sa pinakatoktok ng ika-7 Zuan Qi layer. Pareho tayo. Sabi ni Tang Yuyu. May pagpipilian ka pa, ako wala. Patay ako. Nakangiting sabi ni Yunfei Yang. 16 na tao na lang ang natitira. Kaya't ang unang 8 lamang ang makakapili ng kanilang mga kalaban. Pareho tayo. Sabi ni Qing Mengzin. Kaagad pagkatapos, tumingin siya kay Lin Feng at sinabi, piliin mo ako, hahayaan kitang manalo. Tiningnan ni Lin Feng ang kanyang magandang mukha at determinadong umiling. Hindi na kailangang subukan at tuksohin o akitin ako. Galit na tiningnan ni Qing Mengzin si Lin Feng, pagkatapos ay humiga siya at ipinatong ang kanyang ulo sa mga binti ni Lin Feng at ipinikit ang kanyang mga mata. Ang kanyang cleavage ay direkta sa larangan ng pangitain ni Lin Feng, tulad ng 2 bundok. Nagsimulang lumukso ang mga mata niya sa gilid. Mukhang napahamak ako. Si Qing Mengzin ay bamantong hininga sa isang cute na paraan. Hindi siya makakapagtapos sa top 8. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 644, isang dugo na parang espada. Muling bamantong hininga si Lin Feng nang marinig niya si Qing Mengzin. Mabuti na lang at nakuha niya ang unang Jade Key. Nakuha ni Qing Mengzin ang ika-11 susi ng Jade upang tuluyang makalaban niya ang pinakamalakas na henyo ng kompetisyon. Sa katunayan, ang unang napili ay si Lin Feng, at ang pangalawa ay si Tang Yuyu. Kaya't ang 8 pinakamalakas na henyo ay malamang na hamanin siya at malamang na maalis siya. Makalipas ang 1 oras, magsisimula na naman ang mga laban. Tiningnan ni Zhu Wuchang ang 16 na henyo na iyon, ang kanilang mga mag-aaral ay kumikislap lahat. Magsisimula na talaga ang mga totoong laban. Tumingin si Zhu Wuchang sa 8 tao at nagpahayag. Ang 16 na huling tao ay hindi madaling maalis, ang mga patakaran ay magbabago. Gusto namin ng isang tumpak na listahan ng pagraranggo sa dulo. Ang karamihan ay hindi handa, ang mga patakaran ay magbabago. Sa katunayan, kailangan nila ng isang tumpak na ranggo sa huli para maging patas ang kompetisyon. Mukhang hindi magiging malungkot ang mga bagay gaya ng iniisip ko para sa sarili ko. Sabi ni Qing Mengzin na nakahiga sa mga binti ni Lin Feng, nakangiti sa mapang-akit na paraan. Medyo nagulat si Lin Feng nang sabihin niya. Alam mo na naman na haantong sa ganito, di ba? Tumingin sa kanya si Qing Mengzin at ngumiti, bawat round ay ganito, paanong ang huling 16 na cultivator ay madaling maalis ng walang anumang panuntunan? Paano ang 8 huli? At 4 na huli. Tanging mga tanga na tulad mo ang hindi makakaintindi ng mga ganyang bagay. Napakamot ng ulo si Lin Feng, pinagtatawanan siya nito at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ngunit tama si Qing Mengzin, mawawala ba ang mga tao ng walang katapusan? Parang hindi ka panipaniwala iyon. Sige. Kailangan niyong maunawaan ang mga patakaran ngayon. Sabi ni Zhu Wuchang. Una, ang mga may pinakamahusay na mga susi ng Jade ay maaaring gumawa ng inisyatiba, tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, kung pipiliin mo ang isang tao at matalo sa labanan, dapat mong ibigay ito sa iyong kalaban at makukuha mo ang pinakahuli. Si Lin Feng ay nakangiti ng pilit. Nakuha niya ang unang susi ng Jade ngunit kung siya ay matalo siya ang huli. At lahat ng iba ay tataas sa ranggo. Walang pagpipilian si Lin Feng, kailangan niyang manalo sa bawat laban. Pagkatapos ng ika-8 labanan ay magkakaroon ng mga bagong numero ang iyong mga Jade Key, ngunit ang mga numerong iyon ay hindi ang iyong huling ranggo. Dadalhin kita sa ibang lugar kung saan magkakaroon ka ng magagandang pagkakataon, kung ikaw ay may sapat na talento, tataas ang antas ng iyong paglilinang.
Tulad ng inaasahan, ilan pang mga pagkakataon. Naisip ng karamihan ng tao nanginginig. Mukha silang puno ng pag-asa. Sa pagkakataong ito, magkakaroon sila muli ng magagandang pagkakataon, dadalhin sila ni Zhu Wuchang sa isang lugar kung saan maaari nilang patasin ang kanilang antas ng paglilinang. Ang mga mata ni Lin Fang ay kumikislap, palagi niyang isinasaisip ang mga salita ni Zhu Wuchang. Hindi niya masayang ang unang susi ng Jade dahil mas makahulugan iyon sa sandaling iyon. Ang pag-iingat sa unang susi ng Jade ay magagarantiya sa kanya ng pinakamahusay na mga kayamanan. Ang mga kayamanan ay malamang na iba-iba depende sa kung aling susi ang mayroon ka. Ang una ay marahil ang pinakamahusay. Ang pagpapanatili sa unang susi ay hindi imposible, ngunit ito ay magiging mahirap. Pero ngayon, kailangan niyang gawin. Pagkabalik mula sa espesyal na lugar na ito kasama ang iyong mga kayamanan, lahat ay kailangang lumaban. Pagkatapos, makikita natin kung sino talaga ang pinakamalakas. Sasabihin ko sa iyo ang mga bagong alituntunin pagkatapos ay malalaman natin ang tumpak na ranggo ng 16 na nagwagi sa Great Competition ng Zuyu. Pagkatapos si Zhu Wuchang. Tumingin ulit siya sa lahat at sinabi. Naiintindihan mo ba, tumanggo ang karamihan, ang paliwanag ni Zhu Wuchang ay madaling maunawaan. Sige. Ipagpatuloy natin ang mga laban. Huwag kalimutang protektahan ang iyong mga susi. Tila si Zhu Wuchang ay partikular na nakatingin kay Lin Fang nang sabihin ito. Seryoso at solemn na si Lin Fang ngayon. Ang labanang iyon ay magiging tiyak para sa kanya. Kung matatalo siya, mapapalampas niya ang isang magandang pagkakataon at mamimiss niya ang hindi kapani-paniwalang mga kayamanan. Kung matalo siya, makukuha niya ang panlabing-anim na susi, ang pinakahuli. Hindi siya matatalo. Tumalon si Lin Fang sa gitna ng fighting stage at tumingin sa iba pang manlalaban. Kailangan niyang pumili ng isang tao sa 15 iyon. Nakatingin sila pabalik kay Lin Fang, umaasa silang lahat na pipiliin sila ni Lin Fang. Itinuring nilang lahat siya bilang ang pinakamahinang magsasaka ng grupo. Sa wakas, tumingin si Lin Fang sa 15 tao. Ang 15 tao na iyon ay nasa 16 na ranggo at sa huling serye ng mga laban ay umasa siya sa ilang simpleng pamamaraan ng liksi upang manalo. Ikaw, sabi ni Lin Fang. Medyo tensyonado ang taong iyon pero agad ding ngumiti. Ang pakikipaglaban kay Lin Fang ay ang pinakamagandang bagay na maaaring mangyari sa kanya. Pagkatapos ay tumalon siya pasulong na parang lunok at lumapag sa harap ni Lin Fang. Salamat. Iminuwestro niya si Lin Fang. Nagpapasalamat siya kay Lin Fang sa pagpili sa kanya. Sigurado ka bang gusto mo akong pasalamatan? Walang pakialam na tanong ni Lin Fang. Tumanggo ang taong iyon at sinabi. Nakita kong lumaban ka, kahit na malakas ang atake ng gininto ang katawan mong Buddha. At kahit na kaya mong talunin ang mga cultivator ng ikapitong Zuan Chi layer, napakabagal mo. Kaya kung gawin lahat ng gusto ko sa'yo, hindi ko maintindihan kung bakit ako ang pinili mo. Sa tingin mo mananalo ka kaya nagpasalamat ka sa akin, di ba? Tanong ni Lin Fang. Oo naman. Salamat sa pagpili sa akin. Pipalayan ko ang iyong pagtatanim. Sabi ng taong iyon, iniwan si Lin Fang na tulala. Pinili kita kaya pabiro kayong magpasalamat sa akin. Ngayon plano mong manalo at pilayin ang aking paglilinang, pero inililigtas din kita sa kahihiyan, ibig sabihin, kung pipiliin ka ng iba, wala ka ng pagkakataon. Sabi ni Lin Fang. Tumanggo ang isa at sinabi. Matalino ka pero may ginawa ka ding katangahan. Sige. Dahil sa sobrang tiwala mo, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Tignan natin kung makakapagpasalamat ka ulit pagkatapos ng laban. Tinulungan si Lin Fang, dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ng espada sa kanyang likod. Ang mga tao ay natulala. Bukod sa kanyang mga pag-atake sa Buddha, gumamit din si Lin Fang ng mga espada. Isang metal na tunog ang kumalat sa hangin nang ilabas ni Lin Fang ang kanyang espada. Ang espadang iyon ay parang dugo na pula at partikular na nakasisilaw. Sa espadang iyon ay may dugo at lakas ng espada. Ang mga tao ay namangha, dahil kailan kaya gumamit ng espada si Lin Fang. Isang nakakatakot na enerhiya ng espada ang lumabas sa kanyang katawan at naglabas ng mga tunog ng pagsipol. Sa isang iglap, si Lin Fang ay napalibutan ng liwanag ng espada. So sobrang bagal ko kapag ginamit ko ang golden body ko. Nagtataka ka ba kung may magagamit pa akong iba? Walang pakialam na sabi ni Lin Fang. Kaagad pagkatapos, isang nakakatakot na enerhiya ng espada ang nagsimulang gamulong mula sa kanyang espada at sa hangin. Nagulat ang taong iyon. Nakakatakot na dugong espada. Nakakatakot talaga ang China iyon. Ginawa mo akong gamitin ang espadang ito. Sabi ni Lin Fang. Pagkatapos ay tumalon siya at itinapon ang sarili sa kanyang kaaway. Tila ang kanyang kakilakilabot na lakas ng espada ay malapit ng saktan ang kalaban. Ang taong iyon ay nagsimulang gumalaw ng napakabilis. Hindi ko akalain na ang iyong espada ay mas mabilis kaysa sa aking mga diskarte sa liksi. Malamig na tulungan ang tao. Pagkatapos ay bumangon din si Lin Fang sa hangin. Napapaligiran siya ng sword energy at sword intent. Mamatay. Ang layunin ng espada at enerhiya ng dugo ay pinagsama, ang taong iyon ay nakakita lamang ng isang nakakatakot na liwanag. Gustong umiwas ng kalaban ngunit tila imposible. Ibinaba niya ang kanyang ulo at nakita niyang may tumutulo na dugo. Mabilis ang iyong agility technique pero mas mabilis ako.
Sabi ni Lin Feng, ang puso ng taong iyon ay tumibok ng husto. Ang walang kapantay na martial god, unto. Kabanata 645, ang banal na lungsod. Mas mabilis ka ba kaysa sa aking espada? Tanong ni Lin Feng. Namangha ang mga tao habang pinagmamasdan ang silhouette sa langit, mas tiyak ang kanyang tiyan. Ang kanyang tiyan ay natatakpan ng dugo, at pagkatapos ay hindi ka panipaniwala, ang ilang mga araw ng dugo ay nagsimulang lumabas sa kanyang tiyan at lumipat sa espada ni Lin Feng. Ang espada ni Lin Feng ay umiinom ng dugo. Ang kanyang espada ay umiinom ng dugo. Akala ng karamihan ay natulala. Ang kalaban ni Lin Feng ay nagtaas ng ulo at nagtanong. Lin Feng, ano ang iyong espada? Ito ay isang tibak na uhaw sa dugo. Walang pakialam na sabi ni Lin Feng. 16 na tayo, hindi dramatic ang pagkatalo dito. Sa una, gusto ko lang lumaban at tumigil kapag natalo ang isa sa atin. Pareho sana kaming nakinabang sa mga kahangahangang pakinabang at magiging mas malakas ang dalawa. Kami ay makikita bilang kamanghamanghang at nakasisilaw na magsasaka. Sa kasamaang palad, gusto mong pilayin ang aking kultibasyon kaya kailangan mong mamatay ngayon, at ikaw lang ang dapat sisihin. Paliwanag ni Lin Feng habang ang kanyang espada ay patuloy na umiinom ng dugo ng kanyang kalaban. Pagkatapos ay huminto siya sa kanyang kalaban at bumalik sa kanyang orihinal na posisyon. Na-offend ng moro ng dragon. At ang tanga ay mamamatay. Sabi nung taong may malungkot na ngiti. Magkakaroon sana siya ng magandang kinabukasan ngunit ngayon ay mamamatay na siya ngayon. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang bumagsak sa fighting stage. Itinaas ni Zhu Wuchang ang kanyang daliri, at sa isang iglap ang katawan ay nasunog at naging abo at nawala. Si Zhu Wuchang ay mukhang ganap na kalmado at matahimik, sinulyapan niya si Lin Feng. Si Lin Feng ay talagang may hindi kapani-paniwalang likas na kakayahan. Talagang nakinabang siya sa mga templo sa simula. Nang makita ng mga tao ang bangkay na nasunog hanggang sa abo, pagkatapos ay sinulyapan nila si Lin Feng. Hindi nila nagawang kumalma. Naunawaan ni Lin Feng ang gininto ang katawan. Kaya hindi siya masisira ng mga tao. Maaaring gumamit si Lin Feng ng isang espada para takutin ang lahat na ang pag-iinit ng galit sa may-ari ng unang Jade Key ay mapanganib. Ang nakapagtataka sa mga nakakakilala kay Lin Feng ay nagagawa niyang durugan ang mga cultivator ng ikapitong layer ng Zuanqi. Hinamak at pinahiya pa niya si Yu Tianming, para sa isang tulad ni Yu Qingshan, tila hindi totoo ang sitwasyon. Ang kanyang apo ay nakasisilaw sa fighting stage ng Great Competition ng Zuyu. Pero at the same time, hindi niya kinilala bilang apo niya. Tulad ng isang tigre, ang anak ni Meng He ay isang hindi kapani-paniwalang kahalili. Kung narito siya, malamang na makaramdam siya ng labis na kasiyahan. Sa isip ni Yu Qingshan, mukha siyang malungkot habang nakapikit. Ang likas na kakayahan ni Lin Feng ay mas mataas kaysa sa kanyang mga magulang. Siya ay kamangha-mangha, ang aming kapatid ay naging napakalakas. Naisip ni Hanman, sa ilalim ng kanyang tansong mastara, mayroong isang kahanga-hanga at maningning na ngiti. Mariin niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao kaya lumitaw ang mga asul na ugat. Ang lakas ni Lin Feng ay nakakamangha, ang puso ng lahat ay tumitibok. Ang binatang iyon sa entablado ay ang dakilang kaibigan ni Hanman, para silang magkapatid. Kung babalik si Lin Feng sa Zuyu pagkatapos ng Great Competition ng Zuyu, bukod kay Duan Wuldao, wala nang makakalaban sa kanya. Inip na isip ni Po Jun. Matapos makuha ang mga dakilang kayamanan ng akademya, at gamit ang kanyang uhaw sa dugo na espada, sino ang makakalaban sa kanya? Ang kanyang layunin ay hindi maaaring si Zuyu. Siya ay magiging tanyag sa imperyo, o maging sa banal na lungsod. Sabi ni Xiaoya habang nakakuyom ang kanyang maliliit na kamao, mukhang excited siya. Ang banal na lungsod. Anong lugar iyon? Tanong ni Po Jun na hindi alam. Hindi pa niya narinig ang pangalang iyon. Tumingin sa kanya si Xiaoya at nang makita niyang mukhang nalilito siya, sumagot. Ang hindi kapani-paniwalang mga henyo ng Great Competition ng Zuyu ay itinuturing na mga ordinaryong tao sa banal na lungsod. Si Mi Cheng o maging si Shengang ay itinuturing na maliliit na impluensya sa banal na lungsod. At saka, sa Holy City, iisa lang ang sekta. Namangha sina Po Jun at Hanman, kumikislap ang kanilang mga mata. Ang mga henyo ng Great Competition ni Zuyu ay mga ordinaryong tao sa banal na lungsod. Maliit din doon ang misteryosong sphere of influence na tinatawag na Shengang. Ito ba ay isang napakalaking lungsod? Nasaan ang banal na lungsod? Tanong ni Hanman. Siya ay lubhang mausisa. Umiling si Po Jun at sinabing, hindi namin kailangang malaman iyon, kami ay maliliit na insekto. Malalaman natin pagdating ng tamang panahon. Hahaha, ano ang gagawin mo? Aalis si Kuya Zuyu at iiwan pa nga si Zuyu. Siya ay magiging isang napakalakas na cultivator sa kontinente ng siyam na ulap. Sabi ni Xiaoya, buo ang tiwala niya kay Lin Feng. Kamukha ni Lin Feng ang kanyang tunay na kapatid, tulad ng kinanta ng kanyang lolo. Isang batang bayani na umaabot sa mga ulap na tatapakan ng mga bundok at ilog balang araw. Sa kasamaang palad, namatay na ang kanyang tunay na kapatid. Hindi na niya ito kayang alagaan ngunit ngayon, si Lin Feng ay naging katulad ng kanyang tunay na kapatid. Siya ay nag-aalaga sa kanya at minamahal siya tulad ng isang tunay na maliit na kapatid na babae. Tumanggo sina Hanman at Po Jun, sa katunayan, si Lin Feng ay magiging isang napakalakas na magsasaka sa kontinente ng siyam na ulap.
Kinailangan niyang lisanin ang maliit na bansa ng Zuyu, at maging ang maliit na rehiyon ng Zuyu. Pagkatapos ay lumipat si Tang Yuyu sa gitna ng yugto ng pakikipaglaban, siya na ang pumili. Katulad ni Lin Feng, kailangan niyang manalo para hindi mawala ang kanyang Jade Key. Siya ay nagkaroon ng pangalawa, kaya ang pagkawala ay isang malaking sakuna dahil siya ay mapupunta sa dulo ng ranggo. Pagkatapos ay tiningnan niya ang iba't ibang potensyal na kalaban. Sa mga nasa top 10, wala siyang ganang makipaglaban sa sinuman. Bukod kay Lin Feng, hindi niya kayang talunin ang alinman sa kanila. Hindi nakapaglaban sina Qing Mengzin at Yun Fei Yang, naging magkaibigan din sila. Pipiliin kita, sabi ni Tang Yuyu, nakatingin sa 13 babae na may kasanayang Ice Soul. Tumingin ang babaeng iyon kay Tang Yuyu at nanatiling walang emosyon. Ang kanyang chi ay malamig sa yelo, tulad ng kanyang husay. Tumalon siya at lumapag sa harap ni Tang Yuyu. Tingnan natin kung sino ang maaaring manalo sa isang pag-atake, ano sa palagay mo, tanong ni Tang Yuyu. Sumulyap sa kanya ang isa at sinabi, sige. Hindi mahalaga kung natalo siya o nanalo. Walang kawala ang babaeng iyon, kaya naman hindi niya tinanggihan ang proposisyon ni Tang Yuyu. Ang pagsali sa kompetisyon ay kahanga-hanga na para sa kanya. Mag-ingat ka. Sabi ni Tang Yuyu at biglang naging 1,000 anino ng panaginip, na pagkatapos ay naging tunay na mga clone. Nasa lahat sila. Biglang napaatras ang babaeng iyon at biglang naging yelo ang kapaligiran. Nagsimulang bumagsak ang mga snowflake sa hangin. Absolute Zero, I freeze. Gotcha. Malamig ang temperatura, hanggang sa buto. Maging ang karamihan ay nakaramdam ng lamig ng yelo. Nakapagtataka, isang layer ng yelo ang lumitaw sa fighting stage. Tsaka sa gitna, may blizzard. Tila ang mga clone ni Tang Yuyu ay magyayelo at magiging mga estatwa. Nakakatakot na lamig. Naisip ni Lin Feng na hindi nakaimik. Nararamdaman din niya ang lamig. Ang lamig na iyon ay talagang nagyelo sa mga clone ni Tang Yuyu. Ha? May gumalaw. Sa yelo, isang silhouette ang gumalaw at inatake ang dalaga. Tumingon siya at sa isang iglap, alam niya kung ano iyon. Gumalaw siya pabalik at itinaas ang kanyang ulo, nagdura ng yelo at nyebe. Ito ay bumaril patungo sa Tang Yuyu. Pahinga. Sumigaw ng Tang Yuyu. Nabasag ang yelo sa katawan niya, gumagalaw ang itim niyang buhok sa lahat ng direksyon, tapos bigla siyang nawala. Ngunit mabilis na lumitaw siya sa harapan ng babaeng iyon. Sira. Sabi ng batang babae na muling umatake kay Tang Yuyu. Nagbanggaan ang yelo at ang mga kamao ni Tang Yuyu. Sa mga iglap na iyon, muling nagyelo ang kanyang katawan. Natalo ba si Tang Yu? Kaagad pagkatapos, isang kaluskos ang kumalat sa hangin at ang dalaga ay napaatras ng ilang metro. May dugo pa rin ang kanyang mga kamay ngunit tumalsik ang dugo sa kanyang bibig. Nakikita ko. Malungkot na sabi ng batang babae. Ang lakas ni Tang Yuyu ay maaaring nakakagulat na tumawid sa yelo, iyon ay tiyak na isang partikular na aspeto ng kanyang husay. Ikaw ang nanalo, sabi ng dalaga habang umaatras. Kumalat sa hangin ang ilang mga tunog ng pag-crack at muling nagpakita si Tang Yuyu sa open air. Nagawa niyang protektahan ang pangalawang susi ng Jade.